Na po yung bag, ganun. So gusto ko po na matuto po ako na may allowance lang, na stricto sa sarili ko. Pero Jill, alam mo kung magkano ang pera mo sa bangko? Actually, ayoko pong tingnan pa po muna. Bakit? Kasi parang gusto ko po ipunin po muna siya. Tapos, ayoko din po mapunta dun yung focus ko na parang, kailangan ito, madaming pumasok sa bangko. Mas iniisip ko po ngayon yung pasok ako na taping, mag-work ako, mag-taping ako, arte ako. Yun lang po yung importante sa akin ngayon. To be very frank about it, I'm listening to your story. Alam ko may trabaho, may negosyo ang mama, may negosyo ang papa. But how proud are you na ikaw ang nagtataguyod at bumubuhay sa pamilya mo? Well, not really na ako po yung bumubuhay sa kanila. I know, but to a certain extent, hindi ba? Oo, I'm wrong. Kasi kami po parang may sarili-sarili din po kami. It's just that okay. parang I can give sa kanila po. Actually, yun nga po inaano ni mama na parang kung ayoko po mag-artista, hindi naman kailangan kasi may kanya-kanyang hanap buhay. Kanya-kanyang buhay po eh. So parang sa akin po talaga, passion ko po kasi talaga siya. And yung pagiging giving ko po, that's by choice. Hindi po siya by need. So iklaklaro ko yun. Hindi ka nagtatrabaho dahil tinutustusan mo ang iyong pamilya. It's not just that. It's a misconception. To be fair. Well, syempre, honestly, gusto ko rin po na makaipon ng sobra kasi para mabigay ko po sa parents ko yung deserve nila. That's exactly what I'm trying to say. Na nagtatrabaho ka naman talaga para, you keep on saying that eh. Yeah, to give them what they deserve. Para sa pamilya ko. Kasi parang gusto ko na ako yung mag-treat sa kanila pag, kunwari po mag-travel, pag may gusto si mama, gusto ko bigay sa kanya lahat. Hindi naman po sa kailangan niya ako, pero gusto ko ibigay sa kanya po lahat ng nabigay niya sa akin. Hindi required, pero gusto mo. Gusto ko po. Oo. And that's the difference. Oo, yun ang pagkakaiba ng generosity, di ba? Kasi hindi required eh. Gusto ko tustusan. I get you. I understand you. This is a little controversial, but you mentioned this kanina. Babalikan ko lamang yung debut, and there were so many speculations, may mga aspersions that may ibang nagbayad sa iyong debut. Hindi lamang yung debut, even your properties, your cars. I know you're public. I know sanay ka sa kontrobersiya, na-expose ka na. Pero nung nangyayari yung mga controversies na yon, yung mga binibitawan na salita ng ibang tao, ano ang reaction mo? Nagalit ka? Well, actually, ganyan na po sila ever since po na parang underage pa lang po ako. Ang dami nilang misconceptions about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita po nila na naka-diaper pa lang po ako, nag-work na ako. So, napag-ipunan ko po lahat ng meron din po ako ngayon. And like yung sa debut, actually even GMA po nag-share dun sa debut ko. Yung mga endorsements ko po, nag-share sila. So kumbaga lahat po ng meron ako, galing po yun sa hard work ko talaga. Sa malinis po na paraan. So I find it a bit unfair na wala pong... Kasi honestly, kung may babasahin po kayo, meron sila mga sinasabi na walang basis talaga. Was that unfair or was that cruel? I think parang ang cruel niya po kasi ang underage ko po, tas meron silang mga sinasabi na mga scandalous na mga bagay na wala po talagang basis, sobrang fake news. And mga ilan taon lang po ako, mga 16, super, ayun. At buong buhay ka nagtrabaho, buong buhay ka